Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Rome. Walang eksaktong taon. Karanglan, Nueva Ecija. Bilog ang buwan ng gabing yon. Abala ang mga batang naglalaro sa malawak na plaza. O Yael, ikaw ang taya ah. Bawal madaya. Walang silipan ah. Magbilang ka na hanggang 10 para makapagtago na kami. Wika ni Rome. 10 taong gulang pa lamang si Rome na mga panahong yon. Maging ang kaibigan nitong si Yael. Bakit si Yael ang taya? Dapat ikaw Roma. Tsaka mamaya umiyak pa yan kapag naburot. Wika ni Kanan. Dati nga lang yung Kanan. Hindi na kaya ako yakin. Tsaka huwag ka nang umangasar pa. Nakakainis ka naman eh. Wika ni Yael. Talaga ba? Hindi ka naiyakin? Totoo ba yan? Tingin nga kung tuloy na kayo. Muling wika ni Kanan. Kaagad naman itong tinulak ni Rome. Kaya naman napasalampak ito sa sahig. Palagi mo na lang inaasar at pinapayak yung kaibigan ko ah. Bakit? Ikaw ba tuloy ka na? Supot ka pa din naman ah. Yun nga yung sabi ni Aling Lourdes eh. Wika ni Rome. Nagsimulang magtawanan ang iba pang mga bata sa sinabi nito. Kaya naman, dahil sa hiya ay umalis si Kanan. Hinayaan mo na lang sana si Kanan. Baka mamaya abangan ka niya no kaya naman ako pagkatapos bubugin tayo. Wika ni Yael. Hindi ka naman dapat matakot sa kanya eh. Kaya kanya kinakawawa. Pinapakita mo kasing duwag ka. Tugon ni Rome. Ayaw ko lang naman ng gulo, Rom. Alam mo naman na papaluin ako ni tita kapag nalaman niya na nakipag-away ako. Muling wika ng bata. Isa pa yung tiyahin mo eh. Kala mo palagi siyang tama. Kaya tumatanda ka na walang kumpiyansa sa sarili dahil sa ginagawa niya. Tugon ni Rome. Kahit paslit pa lamang. Matalas ang isipan nito at tila nasa wastong edad na kung kumilos. Kalimutan na nga lang natin yung nangyari. Maglaro na lang tayo. Wika ni Yael. Nagpatuloy sa paglalaro ang magkakaibigan at habang nagtatago, napansin ni Rome ang isang bulalakaw sa kalangitan. Kaya naman kagad niya itong sinundan. Natunto naman ng bata ang pinagbagsakan ng bulalakaw. Umuusok pa ito kaya naman hindi nilapitan ni Rome. Manghang-mangha ang bata ngunit naisip nito na baka merong alien sa bulalakaw kaya natakot ito. Akmang aalis na sana si Rome nang mapansin ito ang tila umiilaw na bato sa hindi kalayuan. Kahit nakakaramdam ng takot, nanguna ang kuryosidad sa isipan ng bata kaya naman kagad itong nilapitan. Nanlaki ang mga mata ni Rome na makitang kaperaso lamang iyon ng bato mula sa bulalakaw. Ngunit nagliliwanag kaya naman kagad kinuha nito ang bagay. Nagulat ang bata nang maramdaman ang init mula sa bato. Ngunit nang akmang bibitawan niya yon, ramdam nito ang kakaibang enerhiyang pumasok sa katawan at kagad nawala ng malay. Nang magising si Rome ay bumungad sa kanya ang mukha ng ama na umiiyak. Buti naman at nagising ka na anak.
Grabe ang pag-aalala ko sa'yo. Akala ko na paano ka na kaya naman dinala kagad kita dito sa klinika para ipatingin. Wika ni Tatay Kenong. Ayos lang naman po ako, tay. Bigla na lang po akong nawalan ng malay nung hinawakan ko yung kapiraso ng bato mula sa bumagsak na bulalakaw. Tugon ni Rome. Napakunot ang noo ni Tatay Kenong sa sinabi ng anak. Ano bang sinasabi mo, anak? Wala naman kami nakitang bulalakaw o bato sa bakanting lote kung saan ka namin natagpo ang walang malay. Ikaw lang ang naroon. Wika ni Tatay Kenong. Imposible naman po yata yun, tay. Nakita pa nga ng mga kaibigan ko na bumagsak yun sa bakanting lote. Tsaka hinawakan ko pa nga po yung batong kumikinang. Tapos sobrang init. Naramdaman ko pa nga yun sa buong katawan ko eh. Tapos yun, bigla na lang po ako nawalan ng malay. Tugon ni Rome. Pero Rob, wala talaga kami nakita kanina. Bigla ka na lang nawala kaya hinanap ka kagad namin ng mga kalaro natin. Tapos nakita kita na walang malay. Kaya kagad kong tinawag yung tatay mo. Wika ni Yael. Kagad namang tumayo si Rome. Tumakbo sa bakanting lote ngunit wala na doon ang bulalakaw na kanyang sinasabi. Nanlaki ang mga mata ng bata dahil wala na doon ang nakita. Pero tay, hindi po ako nagkamali. Nakita ko po talaga yun. Paanong nawala yun dito tapos wala pang kahit na anong bakas? Wika ni Rome. Baka naman panaginip mo lang yun tapos akala mo totoo. Tugon ni Yael. Napailing na lamang si Rome dahil sigurado ito sa nakita. Gayunpaman, kahit pinagpilitan ito ay wala pa din naman siyang magagawa lalo pat wala namang ebidensyang maipapakita sa iba. Umuwi na lamang ng tahanan si Rome. Naging palaisipan sa kanya ang mga nangyari. Inisip na lamang ng bata na tama ang kaibigan. Maaaring panaginip lang niya ang lahat. Ilang araw ang lumipas. Pilit na kinalimutan ni Rome ang nangyari ngunit isang gabi. Habang mahimbing ang tulog ng bata, bigla na lamang may nagsalita sa isipan. Hindi ka na nanaginip. Totoo ang lahat ng iyong nakita. Magpunta ka ngayon sa bakanting lote dahil ikaw ang aking napili. Wika ng tinig. Kaagad namang napamulat ang mata ni Rome. Umupo ito at nagpalingalinga sa paligid. Sinong tao dyan? Magpakita ka sa akin. Bakit nanggugulo ka? Sigaw ng bata. Nagulat si Tatay Kenong sa pagsigaw ni Rome. Kaya namang kagad napabangon ito at binuksan ang ilaw. Anak naman, 10 oras na ng gabi pero suwisigaw ka pa. Ano bang nangyayari sa'yo? Nakakabulahaw ka na ng mga kapitbahay. Wika ni Tatay Kenong. Kasi po tay, may narinig po akong bumubulong kanina. Ang sabi po niya, totoo daw po yung nakita ko. Tapos pumunta daw po ako sa bakanting lote. Tugon ni Rome. Napahilamo si Tatay Kenong sa sinabi ng anak. Ay naku anak, baka namang guni-guni mo lang yon. Sige na't matulog ka na. Huwag ka nang sisigaw. Nakakahiya sa mga kapitbahay natin. Wika ni Tatay Kenong. Muling bumalik sa pagtulog ang mag-ama at ilang sandali pa.
Muling nakarinig ng tinig si Rom. Ako nga pala si Arus, ang gabay ng mutya ng bulalakaw na tangan mo. Magpunta ka na sa bakanting lote ngayon dahil may nangangailangan ng iyong tulong. Wika ni Arus. Ngunit sa halip na pansinin, pinilit ni Rom na matulog ngunit laking gulat niya nang bigla na lang siyang bumangon mula sa higaan. Tumalon ito mula sa bintana ng tahanan. Napakabilis ng takbo papunta sa bakanting loto na ikinabigla ng bata. Teka, bakit parang may kumokontrol sa katawan ko? Sino ka ba talaga? Magpakita ka nga sa akin. Sigaw ni Rom. Ilang sandali pa ang lumipas. Kagad nagpakita ang isang hindi pangkaraniwang nilalang. Napatras pa ang bata sa nakita at hindi makapaniwala. Mula ngayon, ako ang magiging gabay mo. Palagi mo na akong makakasama. Hindi ka maaaring tumanggi dahil ikaw na ang aking napili. Wika ni Arus. Ano namang dapat kong gawin? Wala po akong alam sa mga ganito. Simpleng bata lang po ako na walang kamuhang-muhang. Tanong ni Rom. Paslit mang kung titignan. Ngunit sigurado kung mabuti ang iyong kalooban. Malaki ang may tutulong mo sa baryong ito. Lalo pat likas sa iyo ang pagtulong. Tugon ni Arus. Ano nga pong gagawin ko? Tsaka bakit mo ako ginising ng ganitong oras? Napagalitan pa ako ni tatay tuloy. Wika ni Rom. May nanganganib sa kabilang baryo. Magpunta tayo doon upang pigilan ang aswang nakitilin ang buhay ng buntis, pati nung sanggol sa kanyang sinapupunan. Tugon ng gabay. Napatango na lamang si Rom bilang tugon sa sinabi ni Arus. May kalayuan ang kabilang baryo mula sa lugar nila Rom. Ngunit mabilis itong nakarating doon dahil sa tanga na mutya. Nagtago sa isang puno si Rom. Nanlaki ang mga mata nang makita ang dalawang lalaking aswang sa bubungan. Nakasilip ang mga ito sa isang butas. Teka Arus, sila ba yung tinutukoy mong aswang? Wala ba silang ibang alam na pagkain kundi mga buntis lang? Tanong ni Rom. Oo, sila nga. Gawin mo silang pera-peraso at burahin dito sa mundo. Tugon ni Arus. Kaagad namang lumabas ang bata sa pinagtataguan at sinagawa ng mga aswang. Hoy mga hampas lupa, buwaba nga kayo dyan. Ako ang harapin nyo. Ang papangit at babaho nyo ah. Sigaw ni Rom. Tumawa naman ang mga aswang at kaagad bumaba ang mga ito. Sino ka naman na bata ka para sigawan kami ng ganyan? Hindi ka ba natatakot sa amin? Wika ng aswang. Sino naman po kayo para katakutan ko? Wala ba kayo magawa sa buhay nyo? Kaya nang bibiktima kayo ng mga inosenteng sanggol. Nananahimik lang sila sa tiyan ng nanay nila. Tugon ni Rom. Umagalpak ng tawa ang isa pang aswang. Kung ako sa'yo bata, tatakbo na ako palayo sa baryong ito. Bago pa namin ubusin ang lamang loob mo. Wika ng isa pang aswang.
Kayo ang dapat matakot sa akin. Dahil sisiguraduhin ko, hindi na kayo sisikatan pa ng araw. Tugon ng bata. Kaagad namang umatake ang unang aswang ngunit mabilis itong naiwasan ng bata. Nahawakan ito sa kamay ni Rome at kaagad pinilipit. Napasigaw sa sakit ang aswang at nabali ang kamay. Sunod namang sumugod ang ikalawa. Mas maliksi ito kumpara sa nauna. Kaya naman nagawa nitong masuntok sa mukha si Rome. Napadura ng dugo ang bata. Ngunit wala naman itong talab kay Rome. Dahil sa mga oras na yon, nakasanib na pala sa kanya si Arus. Ang ayoko sa lahat, yung sinasaktan ako. Nagkakamali ka ng binabangga pangit. Wika ni Arus. Nanlaki ang mga mata ng dalawang aswang nang makita ang pag-ilaw ng mata ni Rome. Hinawakan ng bata ang unang aswang. Iwinasiwas niya ito sa ere at tumama ang ulo nito sa malaking puno. Sunod na sinugod ng bata ang ikalawang aswang. Hinawakan niya ito sa ulo at pinisat. Nagtalsikan ang dugo sa mukha ni Rome ngunit wala lang yon sa kanya. Nang mapatay ang mga aswang, kagad na bumalik sa bakanteng lote si Rome. Nagulat ito nang makita ang dugo sa katawan. Ano bang nangyayari? Bakit parang wala ako natatandaan? Tanong ni Rome. Magbihis ka na bata. Ganyan talaga sa una dahil hindi mo pa kontrolado ang mutyang tangan mo. Pero kalaunan, mapapasunod mo din yan. Matulog ka na at magpahinga. Tandaan mo, wala kang ibang pagsasabihan tungkol sa mga nangyari. Lalo na ang tungkol sa mutya dahil hindi lahat maaari mong pagkatiwalaan. Tugon ni Arus. Kaagad namang kumilos ang bata. Naligo ito. Itinapon ang suot na damit sa ilog saka ito bumalik sa pagtulog. Kinabukasan, nagtaka si Tatay Kenong dahil nagbago ang damit na suot ng anak. Naligo ka ba ng maaga, anak? Hindi naman yan ang suot mong damit kagabi. Tanong ni Tatay Kenong. Atay, napaihi po ako sa short kagabi sa takot ng pagalitan mo ko. Kaya nagbihis po ako kagad. Nilaban ko sa may ilog yung damit na suot ko. Babalikan ko na lang po mamaya para maitupi na. Pagpapalusot ni Rome. Nako, wag mo nang balikan dahil panigurado. Mawawala din yun doon. Sa susunod, ako na ang bahalang maglaba. Ilagay mo na lang dyan sa lalagyanan. Wika ng ama. Nakahinga ng maluwag si Rome nang hindi na mag-usisa pa ang tatay. Di nito napansin na nagsisinungaling lamang ang anak. Nag-almusal lang si Rome at matapos ay lumabas ito upang makipaglaro. Nakita ni Rome na pinagtutulungan ng mga kabataan ang kaibigan kaya naman dali-dali niyang nilapitan ang mga ito upang sawayin. Hoy kayo, bakit ba palagi niyong kinakawawa si Yael? Wala ba kayong magawa sa buhay? Puna ni Rome. Andito na naman ang piling magaling. Hindi ka ba nagsasama na maging tagapagtanggol nitong kaibigan mong patpatin at iyakin? Tugon ni Kanan. At least, hindi siya supot kagaya mo. Ikaw nga ang tapang-tapang mo pero takot ka naman sa karayom at turok eh.
Wika ni Rom. Aba, matapang ka na. Halika nga dito nang mapatikim kita ng sapak. Wika ni Kanan. Inundayan nito ng suntok si Rom ngunit kagad hinawakan niyo ng bata. Mula ngayon, hindi mo na ako makakante o kahit na sino pang bata dito sa ating baryo. Kapag inaasar o sinasaktan kayo ni Kanan, magsabi ka agad kayo sa akin. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang ginawa niya. Wika ni Rom. Binitawan nito si Kanan. Kagad namang tumakbo palayo ang bata. Mula ng araw na yon, hindi na naghari-harian si Kanan sa baryo nila Rom. Hanggang sa nagbinata na lamang ang mga ito. Lumaking tikasin si Rom. Palihim pa din itong tumutulong sa mga kababayan. Samantalang si Yael naman, kagaya ng dati ay patpatin pa din. Buti ka pa pare. Nakapasok ka doon bilang kargador. Ako hindi man lang nakapasok kahit tindero. Nakakainis kasi. Bakit pa ang payat-payat ko? Wika ni Yael. Pare, huwag mong malitin ang sarili mo. Subukan mo pang pumasok sa iba. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Tugon ni Rom. Totoo naman kasi yung sinasabi ng mga tao sa akin. Patpatin ako. Walang kalyo at mukhang lili pa rin ng hangin. Muling wika ni Yael. Ano ka ba? Huwag kang ganyan sa sarili mo. Buti nga kahit ganyan kay may angking kang talento. Magaling ka kaya magluto. Bakit hindi mo gamitin yan para pagkakitaan? Tugon ni Rom. Sa puntong yon natahimik si Yael. Napaisip ito sa sinabi ng kaibigan. Naalala ko nga pala. Inaalok ako ni Mang Frank na maging kusinero sa karinderya niya. Subukan ko kaya? Wika ni Yael. Mang Frank, sino yon? Taga dito ba yun sa baryo natin? Parang di ko kasi kakilala eh. Tugon ni Rom. Naku, taga kabilang baryo yun. Pero sikat yung karinderya niya. Pinipilahan dahil bukod sa mura, masarap pa yung putahe. Minsan na ako nagawi doon at na makakain ako eh. Napun ako na may kulang sa isang putahe. Kaya sinabi ko. Tapos yun, inalok niya ako. Tugon ni Yael. Di bakit hindi mo subukan? Sayang din naman yun. Tsaka ayaw mo yun. Makikilala ka pa. Wika ni Rom. Kaso si Mang Frank, malayong kamag-anak nila Kanan. Palagi nga yun nandun sa karinderya eh. Baka mamaya, ipahiya niya lang ako. Tugon ni Yael. Hanggang ngayon ba naman? Natatakot ka pa din kay Kanan? Ang tanda na natin oh. Siguro naman, kahit papano nagbago na yun. Wika ni Rom. Sa tingin mo ba, kaya ko? Nag-aalinlangan talaga ako eh. Tanong ni Yael. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Kaya mo yan. Magtiwala ka nga sa sarili mo. Huwag kang puro duda. Alam ko magagawa mo yan. Kaya mo yan. Wika ni Rom. Nagpasalamat si Yael sa kaibigan at kinabukasan. Kaagad nagpunta sa kabilang baryo ang magkaibigan. Nagpasya si Rom na samahan si Yael at laking tuwa ng dalawa nang matanggap ang binata. Sa wakas, may trabaho na ako. Kaso hindi si Mang Frank ang nakausap ko eh.
yung tagapagluto niya lang napapalitan ko. Wika ni Yael. Ang mahalaga, tanggap ka na at meron ka ng trabaho. Pero magkalayo tayo eh. Kapag may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Tsaka dadalaw-dalaw din ako sa'yo dito minsan. Tugon ni Rome. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, dali-dali nang umuwi ang mga ito. Simula ng araw na yon, naging madalang nang magkasama ang dalawa. Nakakapag-usap lamang ang mga ito tuwing dumadalaw si Rome sa trabaho ng kaibigan. Hindi naman nakita ng binata si Kanan sa trabaho ni Yael. Kaya naman kahit papano, palagay ang loob ng binata na ayos lang ang kaibigan. Hanggang sa isang buwan ang lumipas. Hindi na nakadalaw si Rome sa trabaho ni Yael. Abala na ito sa pagtatrabaho at patuloy pa din ito sa pagsugpo sa mga masasamang elemento. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog, nagising ang binata nang mapansin na lumabas ng tahanan ng ama. Dahil sa kuryosidad, dali-dali itong sinundan ng binata ngunit laking gulat. Dahil bigla itong nagpalit ng anyo. Bigla na lamang naging isang baboy ramo. Hindi makapaniwala si Rome sa mga nasaksihan. Hindi nito namalayang nakita siya ni Tatay Kenong. Anak, tumayo ka sa akin. Baka masaktan kita. Wika ni Tatay Kenong. Tay, paano ko naging aswang? Hindi ka naman ganito noon ah. Ano po bang nangyari? Tanong ni Rome. Nakita mo ba ang anyo ng iyong ama? Siya ang aswang na tinutugis natin. Kaya pala hindi natin magawang mapatay. Dahil kasama mo lang pala ang kalaban. Wika ni Arus. Manahimik ka nga muna, Arus. Kinakausap ko ang tatay ko. Wika ni Rome. Seryoso itong nakatitig sa ama. Naghihintay ng sagot at umaasa. Hindi ko din alam kung paano nangyari ito, anak. Pero nagising na lang ako isang araw. Naglalaway na ako sa buntis. Ang bango-bango ng amoy. Parang hinog na lang ka. Hindi naman ako ganito dati, anak. Nagsimula lamang ang lahat nung nakapag-inuman ako. Napapagod na ako sa sitwasyon ko, anak. Wika ni Tatay Kenong. Patayin mo na siya, Rome. Kahit na tatay mo pa siya. Dapat maging patas ka. Wika ni Arus. Hindi. Hindi ko kayang patayin ang sarili kong tatay. Arus, baka may pwede pang gawin para maibalik siya sa dati. Wika ni Rome. Patayin mo na lang ako, anak. Marami na akong nabiktima kaya naman dapat lang na mamatay ako. Matagal ko nang alam ang tungkol sa tangan mong mutya. Kaya naman mas mabuting unahan mo na ako bago pa ako ang makapatay sa'yo. Tugon ni Tatay Kenong. Pilit nitong pinapakalma ang sarili. Kinikilala ang anak ngunit ilang sandali pa. Tuluyan na itong nawala sa sarili at sinakalang anak. Akmang itatarak sana ang matutulis na kuko. Ngunit bigla itong bumalik sa sarili. Siya mismo ang tumapo sa sariling buhay. Mahal ka ng tatay mo. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para lamang sa'yo. Wika ni Arus.
Gusto kong malaman, sino ang aswang na humawa sa tatay ko? Kailangan din niyang mamatay dahil siya ang punot dulo ng lahat. Wika ni Rome habang yakap-yakap ang bangkay ng ama. Kinabukasan, kaagad na kumalat ang balita sa buong baryong namatay na ang ama ni Rome. Inaasahan ng binata na darating ang kaibigang si Yael. Ngunit hanggang sa nailibing na lamang si Tatay Keno, ni hindi ito nagpakita. Labis na nagtaka si Rome sa inasta ng kaibigan dahil palagi itong nasa tabi niya. Ngunit sa oras na kailangan niya ito, hindi man lamang siya nagpakita. Kaya naman nagpasya si Rome na puntahan ang mga magulang ni Yael. Ngunit nalaman ng binata na ilang linggo nang hindi nagpaparamdam ang binata sa pamilya. Kaagad na kinabahan si Rome. Dali-dali itong nagpunta sa karinderya na pinagtatrabahuhan ng kaibigan. Ngunit nalaman ni Rome na matagal na itong nagsara. Hindi alam ng binata ang gagawin. Kaya naman humingi na ito ng tulong sa gabay na si Arus. Hindi ko na maramdaman pa ang presensya ni Yael. Mukhang wala na siyang buhay. Hindi ko na maramdaman ang katawang lupa nito. Wika ni Arus. Hindi makapaniwala si Rome sa sinabi ng gabay. Anong ibig mong sabihin? Patay na si Yael? Paano naman nangyari yun? Tanong ni Rome. Bakit hindi mo gawin ang astral para malaman mo kung nasaan ang iyong kaibigan? Dahil hindi ka din naman sakin naniniwala. Tugon ni Arus. Kaagad namang umuwi ng tahanan si Rome. Isinagawa ang ritual at kagaya ng sinabi ni Arus. Patay na si Yael. Matapos yon, ipinaalam ni Rome ang natuklasan sa mga magulang ni Yael. Kasama niya itong nagpunta sa mismong lugar kung nasaan ang katawan ng kaibigan. Kaagad pinaalam ng pamilya ni Yael sa pulisya ang sinabi ni Rome. At nang hukayin ng mga ito ang likod ng karinderya, natagpuan doon ang bangkay ni Yael na kalunos-lunos ang nangyari. Natanong ng pulisya si Rome kung paano nito nalaman ang kinaroroonan ng kaibigan. Sinabi na lamang nito na sinubukan niyang hanapin ang kaibigan sa mga lugar na maaari nitong puntahan. Noong una si Rome ang pinaghihinalaan ng mga pulis na suspect sa pagkamatay ni Yael. Ngunit nakakuha ng ebidensya ang mga ito na nagtuturo sa tunay na salarin. Kaagad namang pinalam ng pamilya ni Yael kay Rome kung sino ang suspect. Hindi na nagulat pa ang binata sa narinig nang sabihin ng mga ito na pamilya ni Kanan ang pumaslang sa kaibigan. Hayop talagang Kanan na yan. Wala namang ginagawa sa kanya si Yael. Bakit kailangan niyang patayin yung kaibigan ko? Wika ni Rome. Hindi pa sigurado kung siya nga ba ang pumaslang sa kaibigan mo. Ako, sigurado kung iba ang pumatay kay Yael. Kilala mo kung sino yon. Siya din ang sanhi kung bakit naging aswang ang iyong ama. Tugon ni Arus. Ano bang sinasabi mo? Ibig sabihin, kilala mo kung sino ang pumatay sa kaibigan ko at kung sino ang hayop na nanghawa sa tatay ko? Kung hindi si Kanan, bakit siya nagtatago? Baka kamo, kasabot din siya sa lahat ng to. Wika ni Arus. Palagi ka nalang galit. Hindi ka marunong makinig.
Wala na si Kanan kagaya ng iyong kaibigan. Hintayin mo lang. Lalabas din ang totoo. Ang taong pumatay sa kaibigan mo ay ang amo niya mismo dahil isa itong aswang. Tugon ni Arus. Nanlaki ang mga mata ni Rom. Hindi ito makapaniwala sa sinabi ng gabay. Ganun ba? Ituro mo sa akin ang kinaroroonan ng Frank na yan. Nang sa ganon, mabigyang hustisya ko si tatay at si Yael. Wika ni Rom. Gagawin ko yon. Mangako ka munang susundin mo ang aking mga sasabihin. Tugon ni Arus. Sumang-ayon naman si Rom kaya sinabi sa kanya ng gabay ang kuta ni Frank. Malayo ito at nasa liblib na lugar. Puno ng bitag ang paligid ngunit naiiwasan yun ni Rom dahil kay Arus. Nang tuluyang makapasok sa lugar, sinalubong ni Frank si Rom na tila alam nito na darating ang binata. Alam kong darating ka. Kaya naman napaghandaan na kita. Pero mukhang masyado kong minaliit ang iyong kakayahan. Wika ni Frank. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong malaman ng totoo. Bakit mo ginawa yun sa mga taong mahalaga sa buhay ko? At nati mo pang patayin ang sarili mong kaanak. Napakasama mo. Tanong ni Rom. Nalaman ng kaibigan mo ang ginawa ko sa tatay mo. Isusumbong niya sana ako sa iyo. Kaya naman pinatay ko siya. Pero pakilamero si Kanan. Kaya naman, isinunod ko na siya. Tugon ni Frank. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata nito na mas kinagulat ni Rom. Dali-dali niya itong sinugod. Habang inaatake niya ito ng suntok ay naguusal ng orasyon ang binata upang pahinain ng kapangyarihan na taglay ng aswang. Nagtagumpay naman ang binata. Dahil nanghina si Frank sa orasyong sumpang pinataw sa kanya. Patuloy lamang sa paglalaban ang dalawa. Dudukuti na sana ni Frank ang mga mata ni Rom. Nahawakan ng binata ang kamay nito. Dali-daling pinilipit. Napasigaw sa sakit ang aswang. Hindi pa doon nakontento si Rom. Dahil kagad na hinataw nito ng buntot pagi ang aswang. Matapos madapa sa lupa ni Frank, idinikit ng binata ang tangan sa noo ng aswang. Sumisigaw sa sakit si Frank. Unti-unti nagiging abo ang buong katawan nito. Hanggang sa tuluyang maubos. Nang kumalma si Rom, saka lamang niya napagtanto na sobra-sobrang parusa ang nagawa niya sa aswang. Ngunit mula ng araw na yon, nangako si Rom sa sarili na wala nang mabibiktima pa sa kanilang baryo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Tuper. Taong 2002. Probinsya ng Leyte. Nang mga panahong ito, ilang linggong pinagbakasyon si Tuper ng amo sa opisina. Dahil sa sobrang sipag sa trabaho, kaya nang minsang humiling ng bakasyon ay kagad namang pinayagan. Naging masaya ang binata dahil pagkakataon na naman ito para magliwaliw sa buhay.
Binata pa kaya ang mga magulang at kapatid lamang ang kasama. Sa ilang taong pagtatrabaho, nakapagpatayo na siya ng simpleng tahanan. Higit sa lahat, nakapagpundar ng isang sasakyan. Isang araw, muli niyang nakita ang matalik na kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Gilbert. Kababata niya ito. Halos pareho sila ng pangarap sa buhay noong paslit pa lamang. Sa isang sikat na kainan sila nagkita. Dito niya nalaman na ang nagmamay-ari pala ng nasabing kainan ay si Gilbert. Kaya tuwang-tuwa siya sa natamasa nitong biyaya. Aba, big time ka na pala tol ah. Kamusta? May pamilya ka na ba? Grabe, napakayaman mo na. Wika ni Topper. Natawa naman si Gilbert at nagsabing hindi pa naman ganun kayaman dahil nag-uumpisa pa lamang. May pamilya na at isa pa lamang ang anak. Marami silang pinag-usapan ng mga sandaling yon. Dahil sa ilang taong hindi pagkikita makaraang magtapos sa kolehiyo, naging abala silang dalawa sa kani-kanilang trabaho. Maya-maya lang, merong nabanggit si Gilbert. Siguradong matagal ka na nagtatrabaho sa opisina tol ano? Tiyak ako na may kotse ka na. Di ba, noong kolehiyo pa lang tayo, gusto nating mag-road trip kahit saang lugar. Kaso nga lang, wala pa tayong sasakyan eh. Pero ngayon meron na no. Ano tol? Tara sa susunod na araw. Pagaya ni Gilbert. Dahil sa sinabi ng kaibigan, napangiti naman si Topper. Biglang naalala na yun nga pala ang pinakagusto nilang gawin. Talaga tol? Gagawin natin yun sa mga susunod na araw? Masaya sana, kaso nga lang, baka mapabayaan mo yung negosyo mo ha? Libre ba talaga yung oras mo para mag-road trip? Tugon ni Topper. Napatango naman ang kaibigan at nagsabing naroon naman ang kapatid para mag-asikaso. Magkasosyo sila doon. Tsaka gusto rin muna nitong magliwaliw para mawala ang mga problema sa buhay. Kaya naman natanong niya kung ano ang problema ng kumpare. Maliit na bagay lang naman tol, tungkol sa buhay mag-asawa. Wika ni Gilbert. Umaasa na mawawala siguro ang mga problema sa isipan kung makakalibot sa probinsya. Tol, siguradong kagaya ko eh, hindi mo pa nalilibot ang buong probinsya. Kahit pa nasasabing doon tayo lumaki, may mga lugar pa tayong hindi napupuntahan. Kahit liblib na lugar, baybayin na natin, basta maganda. Dagdag ni Topper. Kaya ng mga sandaling yon, pinagkasunduan ng dalawa kung kailan ang araw ng pag-road trip. Nakwento ni Topper sa kapatid na si Samantha ang plano nilang magkaibigan. Pero nagulat siya nang meron itong sabihin sa kanya. Talaga kuya? Pati maliliit na pamayan ang pupuntahan nyo? Naku, yung pinsan ng kaklase ko, nawawala matapos magpunta sa liblib na lugar. Mamimiesta sana pero hindi pa nakakauwi magpahanggang ngayon. Maraming haka-haka ang nabuo na baka yung pinsan ng kaklase ko. Kinuha ng mga aswang. Wika ni Samantha. Napailing na lamang si Topper at sinabing hindi yun totoo. At kung tunay man, para saan pa ba ang sasakyan kung hindi mo ito gagamitin? Mas nakakapanabik nga yung ganun eh. Nandiyan naman yung kotse para takasan sila. Pero papatunayan ko sa yung gawa-gawa lang yun. Eh paano ba naman kasi?
Hindi maangkin ng gobyerno mga lupaing yon. Kaya gumagawa na lang sila ng kwento para manirang puri. Nagtagumpay naman sila dahil kalat na ang chismis. Gusto ko lang magsaya, Samantha. At pwede ba? Huwag mo na akong pigilan. Baka ikaw lang rin yung naninira at gumagawa ng kwento eh. Tugon ni Topper. Makailang ulit pa itong pinigilan ng kapatid. Pero hindi siya nagpaawat dahil buo na ang plano. Nakarating din ito sa mga magulang. Pumayag naman ang mga ito ngunit nagbigay ang ama ng pangontra. Isang uri ng kahoy na merong orasyon. Proteksyon ito laban sa masasamang elemento. Para kay Tupper, wala namang masama kung maniniwala. Kaya dadalhin niya ang bigay ng ama. Hanggang sa sumapit ang araw na pinag-usapan ng magkaibigan. Nagpresenta ito na yung sasakyan na lamang ang gamitin sa road trip. Siya na lamang ang magmaneho. Pumayag naman ito sa gusto. Noong araw na aalis na silang dalawa ay nakita ni Topper ang reaksyon ng mukha ni Samantha. Labis itong nag-aalala sa kuya. Yung mga alam nilang lugar ang una nilang nilakbay. Yung maraming pasyalan. Natuwa sila sa ganda ng tanawing nakikita. Kagaya ng mga parke, peryahan at malinis na dagat. Pagsapit naman ng tanghali, kumain pa sila sa isang sikat na kainan. Pagkatapos nito nagpatuloy sila sa pagbiyahe. Hanggang sa inabot na ng pagtatakip silim. Medyo liblib na ang lugar na kanilang napupuntahan. Kakaunti na lamang ang mga kabahayan. Mas maraming bakanting lote at malawak na damuhan. Maya-maya pa, nakakita sila ng usok sa hindi kalayuan. Mas maraming puno roon. Pero may maliit na semento na nagsisilbing daanan ng mga sasakyan. Nang makalapit sa usok, napag-alaman nila na meron palang mga nag-iihaw na residente doon. Mga karne na malalaki ang hiwa. Kaya sa palagay nila, baka may nagdiriwang ng karawan. May mga nag-iinuman pa at tumutugtog ng gitara. Marami ring nakahapag sa mahabang mesa. Lahat ay mukhang masasarap na putahe. Nang lagpasan nila yon ay wala na ulit ang mga bahay. Ilog na lamang at malalawak na bakanting lote. Hanggang sa mapamura si Topper sa napansin. Muli silang bumalik sa lugar na merong naghahanda. Hindi ba dumaan na tayo rito? Namumukhaan ko yung mga tao eh. Sila pa rin yan. Paano kaya yun nangyari? Teka, bakit ka nagbumura, tol? Tanong ni Gilbert. Isa lang ang ibig sabihin nito. Maaring hindi ordinaryong tao mga yan. Pinaglalaruan nila tayo. Kailangan baliktarin natin yung mga damit natin. Tugon ni Topper. Kitang-kita ang pamumutla ng kaibigan. Kaagad nilang binaliktad ang suot at sinubukang bumalik sa pinanggalingan. Pero ilang beses na nila itong ginawa. Ngunit nagpapabalik-balik lamang sila doon sa lugar. Nakita nilang nakatingin na sa kanilang direksyon ng mga tao. Hindi kumukurap ang mga matang nakatanaw. Alam nilang may mali sa mga ito. Kaya pinaharurot na ni Topper ang sasakyan. Ngunit laking dismaya niya dahil makalipas lamang ang ilang minuto. Wala pa ring pinagbago. Nang mga sandaling yon masama na ang tingin sa kanila ng mga tao. Lahat ay huminto na sa ginagawa at sa kanila na lamang nakatuon.
Nakita nilang papalapit sa kinaroroonan ang isang matandang lalaki. Normal naman ang itsura sa unang tingin. Pero ang bagay na labis nilang kinakatakutan nang makita nilang nanlilisik ang mga mata nito. Pero mas pinili nilang huwag matakot. Hinintay na makalapit ang manong. Hanggang sa maya-maya lang, meron itong sinabi sa kanila na hindi naman marinig dahil nakasara ang bintana. Kaya ang ginawa ni Tupper, binuksan niya ito. Nakita naman niyang umaalma si Gilbert sa ginagawa. Pero sinabi niyang tatagan lamang ang loob kahit alam nila ang katotohanan. Nang mabuksan ang bintana, dito nila naintindihan ng matanda. Abay, naliligaw ba kayo? Gabi na. Kung ituturo ko sa inyo yung tamang direksyon palabas sa lugar na ito, baka umaga na kayo makauwi. Kung ako sa inyo, buwaba muna kayo dyan mga iho at saluhan kami sa aming handa. Alam kong nagugutom na kayo. Wika ng matanda. Kaya nagkatinginan ang dalawa. Ilang saglit pa ay nagsalita si Tupper. Ay, hindi na po manong. Tapos na po kaming kumain kanina eh. Mas maganda po siguro kung ituturo nyo sa amin yung daan para makauwi na kami. Kahit umabot pa ng kinabukasan. Wika ni Tupper. Hindi na nagsalita ang matanda pero halatang nagalit sa kanilang pagtanggi. Mas lalong nanlisik ang mga mata at sa hindi malamang dahilan. Meron itong sinasabi na hindi nila naintindihan. Langhap nila ang mabahong amoy ng bibig na matanda. Tila imburnal. Kaya pinaharurot na nito perang sasakyan. Ang buong akala ng dalawa ay nakalayo na sila. Dahil narating na nila ang palatandaan kung saan malapit ang kanilang baryo. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, laking panlulumo nila nang bumalik sila sa tinatakasang lugar. Nang mga sandaling yon, nakaabang na ang mga tao sa kalsada. Hinihintay sila at labis silang kinabahan nang makita ang mga itong may hawak na mahabang patalim. Naroon pa rin ang matanda at kitang-kita na tumutulo na ang laway. Kumpirmado nila, impakto ang mga ito. Kaya yung isang lalaki na nakaharang ay sinagasaan nila. Subalit nagulat ang dalawa nang merong pumipigil sa sasakyan. At nang tignan nila, nakita nila ang isang malaking aso sa harapan at pinipigilan ang pag-andan nila. Kahit tinaasan na ni Tupper ang metro, hindi pa din makaabante at tila may nakaharang na pader. Sobrang lakas ng nilalang na nasa harapan. Samantalang yung mga tao sa lugar, pilit binubuksan ang pintuan ng sasakyan. Hanggang sa tuluyan na itong masira at mabuksan. Hinawakan sila isa-isa at hindi na pumalag. Sumunod na lamang sa mga ito. Kinulong sila sa isang mabaho at maruming bodega. Sigaw ng sigaw ang dalawa lalo't nakita nilang may bahid ng dugo ang lugar. Isang indikasyong dito sinasagawa ang pagkakatay sa mga biktima. Nagmakaawa pa si Tupper. Pero tinawanan lang siya ng isang lalaki habang nagsasabing, Sa oras na pumasok kayo dito sa teritoryo, at lalo na kapag nakursunodahan namin, alam niyo na ang mangyayari. wika ng lalaki. Dahil sa narinig, lalo silang nagsisigaw at halos mapaos na ang lalamunan.
Humahagulgol na rin si Gilbert lalo't meron siyang maiiwang pamilya kapag nawala siya. Lumipas ang ilang araw at ilang gabi. Pinagtsatsagaan nilang kainin yung mga pagkaing binibigay sa kanila. Kahit mukha itong pangkaraniwang pagkain, alam nila kung saan galing ito. Nalalasahan nila na ubod ng lansa. Kaya may pagkakataong isinusuka lamang nila ito. Wala naman silang magagawa kundi ang kainin dahil merong nagbabantay sa kanila. At sa oras na hindi nila maubos, nagbabanta itong sa araw na yon ay kakatayin na sila ng buhay. Balansang tubig din ang binibigay na inumin sa kanila. Ngunit kapag wala na ang mga ito, tinatapon nila at nagtitiis na lamang sa uhaw. Kapag hindi na kaya, mismong ihi na lamang nila ang kanilang iniinom. Ganyang kahirap ang naging sitwasyon ng magkaibigan. Tinatagan na lamang nila ang sikmura para mabuhay. Lalo pat 1 buwan na rin silang nakakulong sa lugar. Nagtataka nga si Tupper kung bakit hindi gumana ang proteksyong bigay ng ama. Maaaring malalakas na itong uri ng elemento, kaya hindi na tinatablan. Ang sabi pa ng isang lalaki, 1 linggo na lamang ang itatagal ng buhay lalo't wala na silang ibang nabibiktima sa loob ng 1 buwan. Sawa na rin ang mga itong kumain ng karne ng hayop. Dito na sila naalarma at nag-isip ng posibleng paraan para makatakas. Hanggang sa isang gabi, isa na lamang ang nagbabantay sa kanila. Hindi alam kung saan nagpunta ang iba. Nang hatiran sila ng pagkain ng bantay, wala itong kamalay-malay na may hawak palang pamalo si Gilbert. Hinampas niya ito sa batok at kagad humandusay. Kagad silang nakalabas at tumakbo palayo sa lugar. Hanggang sa merong tumawag sa kanila. At nang lingunin yun ng dalawa, kasamahan pala ito ng mga nagkulong sa kanila. Naroon pa ang sasakyan ngunit hindi nila alam kung merong kargang gasolina. Naalala ni Tupper na puno pa ito. Nasa kanya pa ang susi kaya sumakay silang dalawa. Nakita nila sa salamin na wala na yung mga taong humahabol. Pero may mga naglalakihang aso silang nakita at tumatakbo papalapit sa kanila. Mas binilisan ni Tupper ang pagpapaandar. At sa awa ng Diyos, nakauwi naman silang ligtas. Umiiyak sa tuwa ang mga magulang at kapatid dahil 1 buwan na din silang naghahanap. Nakwento ni Tupper sa mga ito ang naranasan. Labis ang pangamba na baka balikan sila ng kaibigan. Pero may sinabi ang ama na si Mang Pilipo tungkol dito. Huwag ka nang mag-alala, anak. Hindi na kayo babalikan. Ilalapit ko ito sa may alam para kung sakali meron silang kalalagyan. Wika ni Mang Pilipo. Ikaw naman kasi anak, dapat kasi hindi na kayo tumuloy. Dapat sa mga pasyalan na lang. Nang sa ganun hindi sana ganyan ang sinapit nyo. Kaya paikot-ikot lang kayo sa lugar. Isa yan sa kanilang pamamaraan para maligaw kayo at hindi na kayo makalayo. Meron silang orasyon na ginawa. Mabuti na lang sa gabing ito ay nakatakas kayo. Kung hindi, baka habang buhay na kayong hindi makikita. Wika naman ng ina na si Aling Roselda. Kaya ng mga sandaling yon, nanatili muna si Gilbert sa tahanan nila Tupper. Tumawag na lang siya sa mag-ina sa telepono para sabihin na ligtas ang kalagayan. Dinig pa niya sa kabilang linya ang pag-iyak ng pamilya dahil sa tuwa.
Nang mga sumunod na araw ay nagpatawag na ng albularyo si Mang Pilipo. Nagsagawa ito ng ritual para sa magkaibigan. Matapos yon, merong pinagtapat sa kanila ang manggagamot. Isa silang tribo ng aswang na kung tawagin ay tamdengan. May kakayahan silang manligaw ng tao kapag napadpad sa kanilang teritoryo. Malakas silang nilalang at ang namumuno sa kanila ay may kakayahan sa ganoong uri ng pamamaraan. Hindi rin umuobra sa kanila ang pangkaraniwang pangontra dahil sanay na silang tumanggap ng pinsala at hindi gaanong nasasaktan. Yon ang dahilan kung bakit hindi gumana ang gamit na binigay sa iyo ni Mang Pilipo, Tuper. At kung mapapansin ninyo, kahit pa binaligtad na ninyo ang inyong mga damit, wala pa rin nangyari. Sinabi ninyo, di ba? Isang buwan na rin kayong kumakain ng kanilang pagkain. Tama nga kayo sa inyong pagdududa. Pagamat ordinaryong pagkain ng inyong nakikita, siguradong laman yon ng tao. Pero wag kayong mabahala dahil wala naman itong yanggaw. Kung meron man, matagal na sana kayong naging kaori nila dahil sa matagal ninyong pagkain. Pagsasalaysay ng albularyo. Dahil sa narinig, halos bumaliktad ang sikmura ng dalawa. Hanggang sa merong inutos ang albularyo kay Mang Pilipo. Ayon dito, magtimpla ng 2 basong kalamansi. Pagkatapos magtimpla, merong pinatak ang manggagamot sa 2 baso. Isang uri ng langis na nakaslid sa maliit na botelya. Pinainom ito sa 2. Pinaliwanag naman ng manggagamot kung para saan yon. Ayon dito, pampatanggal ito ng mga basura sa katawan. Malalaman rin nila ang tinutukoy niya sa mga susunod na araw at mangako na wag silang magugulat. Bukas, Tuper, dalhin mo ko sa lugar ng mga aswag. May kamera ka, hindi ba? Kunan mo yon at ibigay sa akin at iimprenta ang litrato. Ibibigay ko yon sa taong merong alam sa pambabarang. Ayokong pumatay ng tao. Dahil kahit papano ay ganun pa rin ang mga aswag. Ipapasa ko na lamang ang trabaho sa kaibigan ko. Dati din itong albularyo pero tumuklas ng kaliwang aral. Mahabang panahon din bago niya natutunan. Kunit ginagamit niya lang ito para pumatay ng masamang elemento. Wika na matanda. Sige po, Manong. Dadalhin ko po kayo sa lugar. Sana maalala ko pa po. Sige po, Manong. Susundin ko po yung mga sinabi ninyo. Wika ni Tuper. Kaagad na nagpaalam ang manggagamot makaraang bigyan sila ng proteksyon sa kanilang tahanan. Ang mga bagay na yon ay nakalagay sa sako. Pagpatak ng hating gabi, hindi sila pinatulog ng mga huni ng tiktik. Malakas ito kaya ibig sabihin ay nasa malayong distansya. Hindi makalapit dahil sa proteksyon sa kanilang bakuran. Tumagal ang ingay hanggang sa oras ng 3:00 na madaling araw. Pero makalipas nun, doon na lamang nawala ang ingay. Nang sumunod na araw, dito nalaman ni Tuper at Gilbert ang resulta ng pinainom sa kanila ng albularyo. May lumabas sa dumi nila na halong buhok at kuko ng tao. Meron pang itim na likido. Kaya pala may mga pagkakataong sumasakit ang tiyan. Ito ang dahilan at nalinis na ang kanilang sikmura. Naipon ang dumi ng pagkaing bigay ng mga nagkulong sa kanila.
Bagamat nangilabot ng masilayan yon, nagpapasalamat pa rin sila dahil wala itong laway ng aswang. Makaraan ng ilang oras ay dumating na ang albularyo. Siya nga pala. Nakauwi na si Gilbert na mga panahong yon. Sinundo ito na mag-ina sa bahay nila Tupper. Ayon sa manggagamot, ligtas na ang lalaki sa banta ng kapahamakan. Meron itong binigay na pangontra na ilalagay sa tirahan ng kaibigan. Samantala, sakay ng kotse ay sinama ni Tupper sa lugar ang matanda. Inabot ng hapon bago makarating doon. Hindi na sila dumaan sa harapan ng mga kabahayan. At sa halip, nasa malayong distansya na lamang sila. Isa itong magandang pwesto para sa pagkuha ng litrato. Matapos ay umuwi na sila. Pinaimprenta niya ang nasabing larawan at binigay sa manggagamot. O siya, Tupper. Uuwi na ako. Malalaman niyo ang resulta pagkatapos ng isang buwan. Mapapalatag na ang kalooban ninyo. Pamamaalam na manggagamot sa pamilya ni Tupper. Makaraan ng isang buwan, nabalitaan ni Tupper sa manggagamot na sunod-sunod na ang pagkamatay ng mga tao doon sa lugar. Dinadapuan isa-isa na malubhang karamdaman. Namangha siya dahil napakalalim pala ng karunungan ng kaibigan ng albularyo pagdating sa ganitong aspeto. Parang mga buhok sa ulo na unti-unting nalalagas ang tribo ng mga aswang. Siya nga pala. Kahit isang buwan nang lumiban si Tupper sa kumpanyang pinapasukan dahil sa nangyaring insidente, naunawaan pa rin siya ng amo dahil malapit siya sa taong ito. Pero hindi pa rin niya sinabi ang katotohanan. Ang trahedyang nangyari dahil sa simpleng pagro-road trip sa delikadong lugar. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito. Mag-ingat tayo sa mga lugar na ating pupuntahan. Masayang magala kasama ang mga kaibigan sa kung saan-saan. Pero syempre, kailangan pa din tayo mag-ingat. Dahil baka ang simpleng road trip ay mauwi sa pagkasawi. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.